Ngayon, pag-aaralan natin kung paano pag-simplify ng radicals. Okay? So, minsan kasi ang given na number is perfect square, ang iba hindi. Okay, for example, sa number 1. Sa number 1, maghanap, ang 48 ay hindi perfect square. So, maghanap tayo ng number na ang isa is perfect square, ang isa hindi. So, ang number na pwede natin is 16 at saka 3. 16 times 3. So, the answer is 48. Then, copy natin yung x. Next, square root of 16, the answer is 4. Then, ang square root of 3x, dahil ang 3x ay wala at hindi natin siya pwede ma-simplify, so, nilagay natin siya sa loob ng radical sign. Okay? So, the answer is 4 square root of 3x. Next, ang 81 ay perfect square. Tama. So, square root of 81, the answer is 9. Then, square root of x squared, the answer is x. Kasi, pwede natin ma-simplify po ang x squared. Next, 100. Square root of 100, the answer is 10. Tama? Okay. So, ang x cube hindi natin pwede ma-simplify kasi ang index natin ay 2. So, dapat paghiwalay natin. So, magiging square root of 100, the answer is 10. Then, hiwalay natin yung x squared times x. So, square root of x squared, the answer is x. Then, dahil ang square root of x hindi ma-simplify, kaya nasa loob pa rin siya. So, pakitry na lang po ang number 4 na example. So, pakicomment na lang po kung anong sagutin nyo. Thank you!